Okay, very good. Brain of Katipunan, si Emilio Jacinto po. Brain of Revolution ay si Apolinario Mabini. Alright? Putol pala, ano? Okay. Again, ang sinasama ko po dito ay yung mga relevant lang sa left. Okay. So, ang sagot natin dito ay si Andres Bonifacio, of course. Kasi nga si Rizal ang nag-advocate ng peaceful reform through writing, while si Andres Bonifacio naman ang sa armed struggle. Ano? Isa na tinatanong din ay sino daw ang armed struggle. Ayan. Si Andres Bonifacio. It's through the Katipunan. Ano? Okay. Next. A violinist who brought classical violin music to the masses, A. Caballo, B. Chan, C. Molina, or D. Katindig. Ayan. Tama ako dito during my left. Ano? Sino po? Tinuro ko na to. Nakailang ano na tayo dito, Rash. So, lumabas kasi ito last March. So, baka ibalik ulit. Ayan. May mga nagsasagot ng Molina. Si Molina, si Antonio Molina po ay composer and musician po siya. Si Katindig ay jazz musician din siya. At si Chan ay singer and songwriter din. So, lahat sila ay musician. But the one who brought classical music to the public through, okay, violin, okay, ay si Caballo. Ano, Caballo. Tinatandaan ko dito. Kasi madaling tandaan ang pangalan niya. Ano, violinist ay si Caballo yan. Hindi po si Skustakli, ha? Alam, bakit naman po si Skustakli? Si Andres Bonifacio po. Again, Armed Rebellion ay si Andres Bonifacio. Okay. Next. O, padamihan dito ng ano kasi item, kaya binibilisan na natin. Nasama naman si ano yung Skustakli. Okay, aside from the Philippines, which country claims part of the South China Sea? A. Japan, B. Singapore, C. Korea, or D. Vietnam? Pa-share ng live natin mga sure ha, paabutin natin ng 100k likes, okay, or hearts. Kaya paki-tap-tap-tap ng screens nyo ha. Paki-tap-tap-tap ng screens nyo. Again. Okay, sino daw nakikipag-agawan sa South China Sea bukod sa Pilipinas? Of course, sagot natin dyan ay Vietnam. Ayan, Vietnam po. Hindi po Japan and Singapore ha. A or B, wala Cheryumi doon sa dalawang yon. Sayang naman. Ayan, okay. So, Japan po hindi po. Ano, sa East China Sea si Japan, hindi sa South China Sea. Okay. Pakitandaan na lang. Huwag na natin ano to kasi baka malito-lito pa kayo. Again, South China Sea, aside from the Philippines, ay Vietnam po. Okay, next. Ayan, dalawa-dalawa na. Isa-isa lang. All kinds of trash continue to pollute our rivers, drainage systems, and sewers. What strategy can be implemented and will be effective is A. Cash for trash, B. Punishment for trash, C. Fine for trash, or D. Stop trash collection. Okay, anong sagot niyo po dito? Sige nga, another controversial item to. Ano, pinagtatalong-talunan to. Sige po, sagot kayo muna mga sure. Patingin ako ng mga sagot niyo. Pitikin ng noo ha pag hindi nakatama. Ayan, iba-iba. Iba-iba ang sagot niyo. Ipupusta niyo ba dyan ang inyong mga chismosang kapitbahay? O, ipupusta na ba ang jowa sa fine for trash? Okay. Ano sabihin? Okay na to? Sige, okay na to. Fine for trash na lang. Okay. Kung hindi niyo alam, kung hindi niyo alam ang tamang sagot, then look for the clue. Mag-eliminate muna tayo. Una nating eliminate, of course, stop trash collection. Tanggalin mo na agad yan. Stop trash collection, edi mas lalo lang mag-worsen ng pollution. Okay, ang A ang sagot ko, pero mas bet ko talaga si C. Kasi magandang pakinggan, parang hindi masyadong greedy ang fine for trash. Yun ba? Okay. Okay. So, ano pamimili natin sa tatlo? Punishment for trash, mga church. Siya punitive, kaysa hindi siya proactive, so, hindi siya magmo-motivate sa mga tao para maging responsible pagdating sa pagsisegregate ng cash, ng cash tuloy, ng trash, alright. Now, si fine for trash, ay parang synonymous din lang siya dito, parang same sila ng goal, punishment for trash, fine for trash, okay, parang hindi niya rin i-encourage ang clean up,
Pero kapag sinabi natin cash for trash, ibig sabihin po, ito yung program na existing na ngayon, na bibigyan mo ng incentive ang mga tao kapag nag-collect sila at nag-dispose sila properly ng mga trash in exchange for monetary awards. Ano, so binibigyan mo oo, tama, may pera sa basura. Ayan. Okay, so cash for trash po ang sagot natin dyan. Itong B at C po ay halos parehas din siya. Itong punishment ka for trash, pwedeng ang punishment mo ay fine. Okay, magmumulta sila. Okay, yan po yun. So, kung hindi mo alam yung concept ng cash for trash, then itong dalawang to is parang parehas lang din ang goal nila. So, mali. Program po ang cash for trash. Ano, ito po ang ginagamit. You can search for this. Ipuposta ko po dito ang aking kapitbahay. Cash for trash po ito. Alright? Hindi po fine for trash. So, wag po kayong malilito doon. So, kapag sinabi sa RC nyo na fine for trash ay be a detective Conan, paki-search po ang sources kung alin ba ang gumagamit ng existing program. Okay, so ang sagot natin dito ay cash for trash. Alright? Ayan. Next. Mas effective ata yung letter B para matauhan. Cash for crash, hindi po sure. Pitikin ng mga noon ang sumasagot ng fine for trash. Okay. Which era of the Industrial Revolution is digital technology? A. First Revolution. B. Second Revolution. C. Third Revolution. Or D. Fourth Revolution. Ayan, wait lang. Okay, steam engine. Now, second revolution po natin, nagkaroon na ng electricity. Okay, sa Industrial Revolution natin to ha. Ano ang third one? Dito na po nag-emerge ang okay, digital age. Ano, kalalaking computer na okay, ayan po. So, kailan nagkaroon ng digital technology? Fourth revolution or third revolution? Okay, and the last one ay AI. Ayan, ito lang tatandaan nyo dito. Alright? So, ano sagot natin? Letter D pa din ba? Okay, ang first era ng digital technology, of course, ay third revolution. Tinatawag din siyang digital technology era. Ano, third revolution po yan. Hindi po fourth. Hindi po, AI po, artificial intelligence na siya. Ano, so, technological advancement na siya from the computer. Alright? Malinaw yan. Next. Binago na pala. Binago na daw. Okay. Next. The galleon trade was a significant maritime trade route that facilitated the exchange of goods between the Spanish colonies. The galleon trade primarily connected with which two cities? A. China and Cebu, B. Manila and Acapulco, C. Manila and Portugal, or D. Cebu and Portugal. Okay, sagot. Mga lumabas to, ganito lumabas to March 2024. And sinasabi ko nga mga sure, every season naman natin ay same level of difficulty ng items. Ibig sabihin po, wala pong season na mas mahirap sa season na to. Hindi po kasi same level of difficulty yan. Ibig sabihin lang po nun, para siyang equivalent form, parang parallel test, di ba? Ibig sabihin po nun, same concept po ang lalabas dyan. Maaaring ikut-ikutin lang. Halimbawa, ang itanong naman ay katulad kanina, di ba, tinatanong ay saan daw, sino daw ang involved sa galleon trade. Of course, yan ang Philippines and Mexico. Now, ang tinatanong naman dito ay yung trade route. Okay? The galleon trade primarily connected which two cities? C or D daw ba? C, Cebu and Portugal. Okay. So, ang sagot po natin dito ay Manila and Acapulco. So, this connected the Philippines and Mexico. Ang mga goods na in-exchange dito ay spices, mga silk, mga porcelain, yan po. Okay? Galleon trade between Philippines and Mexico. Alright, next. Meron din ito last live ko ha. Which is the correct order of the stages of water cycle? Sagot muna kayo. Patingin muna ako kung masasagot nyo ito. Yes po, ang Acapulco po ay city sa Mexico. Ha? Easy first. Ayan. Okay. Pero usually lumalabas sa easy first. Ayan. Now, kapag wala yung runoff, ano ba kasi ibig sabihin ng easy first? Okay, yan. Evaporation. Okay. E for evaporation.
condensation, precipitation, and then yung R dito yung I dito ay infiltration, and then the R is runoff, and the last one is substance flow. Now, ano ibig sabihin natin kapag evaporation? Ibig sabihin daw yung water dahil sa init ay nag-evaporate na Ayan, magpo-form na siya as clouds sa condensation, 'di ba? Now, pag bumigat na ng sobra, then papasok si ulan, precipitation or snow or sleet, babagsak na siya. Pag bagsak niyan, pupunta yan sa infiltration. Ibig sabihin po ng infiltration ay sinisipsip na ng lupa yung tubig. Tubig na nasa surface natin ay pupunta naman sa mga bodies of water. Kaya tinawag na runoff. Aagos siya sa dagat, sa sapa, sa ilog. And yung substance flow naman natin, ito na yung mga mineral na content na ma-absorb, okay, ng ating environment. Substance flow. Alright. Okay. So, now, ang ibig sabihin ng collection ay the same with runoff. Okay? Same with runoff yan. Ibig sabihin ay napupunta na siya sa mga bodies of water. Okay? Ayan. Alright. So, ang sagot natin dito ay evaporation, condensation, precipitation, and collection. Letter B po. Okay. Nagets yun mga sure? Okay na po ba? Okay. Next. Ito po ang lumabas last March. Okay. Next. Next tayo. The branch of physics that deals with the transfer of energy from one place to another is thermostatic, B, electromagnetic, C, electrodynamics, or D, thermodynamics. Okay, anong subject daw ito? Ratio po ito ng pre-board. Okay, so sa top dalat kasi ay nag-pre-board tayo last Saturday at Sunday. So congratulations po sa top 1 natin. Ayan. Now, ito po ay nararasyo ko para sa mga error sa answer key as well as yung akala nyo ay tama pero mali naman ang inyong pagkakaalam. Okay, so anong sagot natin dito? Transfer of energy from one place to another. Ang sagot. Okay. Pag nagkakamali kayo, pitikin nyo po ang noon nyo. Okay? So, kapag namula po yan, ibig sabihin, kailangan nyo pa mag-focus, mag-more review pa pag namula. Okay? Now, kapag hindi namula, ibig sabihin, very, na kayo, parang 90% ay prepared na. So, kapag namula ang noo, ay more review pa bukas. Okay? Double, tayo? Double grind. Okay. So, ang sagot natin dito ay, thermostatic naman mga sure, ay hindi naman po yung branch ng physics. Electromagnetic ay sa mga magnetic fields yan, hindi sa heat or energy transfer. Electrodynamics sa behavior naman ito ng mga electric charges natin sa motion, not heat transfer. Now, ano ang ginagana natin na heat transfer? Thermodynamics po yan, Okay, sagot natin dito ay thermodynamics. Saan po pwede makakuha ng exam? Again, follow my TikTok profile and send me a message. For only 150 pesos, makaka-join na kayo sa ating online review at magkakaroon kayo ng review materials nitong aking inararasyo dito. Alright? Ayan. So, paano po? Follow the top talent profile then send me a message for only 150 pesos. Okay, promo na tayo this season. Okay, thermodynamics. Ayan na po. Siya i-study how energy transfer sa form ng heat at saka ng work, diba? So, physics. Alright. Ayan. Yes po, meron tayong majorship. 50 pesos sa mga majorship. Since nandito na rin naman tayo sa heat transfer, let's talk about lumabas din to last conduction and convection. Alam nyo na ba itong concept na to? So, lumalabas din to sa LET, okay? Conduction and convection as well as radiation. Ayan. Now, okay. Ano pagka-conduction mga sure? Ano sabihin natin pag-conduction? Direct contact. Sa solid po ito nangyayari. Mostly sa solid like metals. Example natin dito. Halimbawa, yung metal spoon, nilagay mo sa mainit na kaldero. Diba? So, tumatransfer yung heat. Direct po siya. Solid to solid. Okay, pakitandaan yon. Conduction, solid. Okay. Convection. Saan naman po ang convection mga sure? Alright? Sa liquids and gases. Okay, liquids and gases. Ayan. Tapos, si radiation naman, sa mga electromagnetic waves. Okay, yes po. Electromagnetic waves po ito. Okay, now, magbibigay ako sa inyo ng mga examples na lumalabas sa LET.
Okay? Paki-comment dyan kung ano pong heat transfer yon. Okay? Halimbawa, boiling water. Okay? Drill po tayo. Boiling water. Conduction, convection, radiation. Sige nga, sagot. Boiling water po. Okay, very good. How about, okay, you touch a hot pan. Oh, hinawakan mo, mainit ang kaldero, hinawakan mo. Ano po yun? Hindi po conviction ha. Ang conviction po natin ay si Teodora Alonso. Woman of conviction. Okay, conduction po and convection ang pinag-uusapan natin dito. Alright. Okay. Sa radiation po kasi electromagnetic waves po yan. Ibig sabihin po, walang medium na kailangan. It can happen in empty space. Ano, katulad ng vacuum, plasma, ano pa, kapag halimbawa naramdaman mo yung init ng sun sa iyong muka, radiation po yun. Ano, okay? Alright. What category does the issue of Filipino teachers leaving to work abroad primarily fall under? A. Education, B. Economic, C. Political, or D. Social? Sagot po kayo. At thank you po sa 800 at the moment, na nanonood ng ating live. So mga cheer, again po kung hindi pa po kayo nakapag-join sa ating online review, hindi pa kayo nakapagsagot ng past season questions from 2015 until 2024 until September 2024 items ay meron na po tayo. So paki-message lang po ako. Follow my TikTok profile and send me a direct message for only 150 pesos ay lahat-lahat na yun. Makakasali na rin kayo sa exclusive group natin for pabaon at mga tips natin for March 2025. Ayan. What category? Alin po? Education. Kapag sa education sector, the root cause is more economic. Okay, economic po dito. Ang sagot natin dito, primarily fall under, anong issue kaya yung mga teachers ay nag-OFW? Sinasabi po dito na, dito daw, sobrang daming workload, pero maliit ang sahod, di ba? Sobrang daming workload, lalo sa DepEd, pero hindi sapat yung sahod, di ba? Okay. So the teacher usually go abroad for better pay and opportunities, diba? So that's the issue from our economic factors. Underemployment po at saka wage gaps. Ayan. Social impacts po, ang tinutukoy po dito ay like family separation. Ayan. So yun po ang social na tinutukoy dito. Pero ang driving force pa din niya ay economic pa din. Kasi bakit pa nagkakaroon ng mga hiwalayan dito sa Pilipinas? Madalas ay financial or violence. Ayan. Okay. Political at the mga government policies naman to. So, ang pinaka-main cause ay talagang economic para umahon sa kahirapan. Ayan, dahil hindi sapat. During the Spanish regime, there were Europe-educated Filipinos who belonged to the affluent middle family school, A. Mestizos, B. Ilustrados, C. Principalias, or D. Indios. Okay, matagal naman na natin itong napapag-usapan. Kada rational lang ay nandito itong during the Spanish regime. So, lumabas na naman siya last March. So, sa mga sinagtang kong season, from 2015 until 2023, kasi nga 2024 ako nag-take ng LEP, ay madalas itong lumalabas, si Ilustrados. Okay, ano ba pag sinabi nating mestizo? Ibig sabihin ay mixed ancestry na. Hello po? Masyado ba malabo ang aking boses? Okay na ba? Okay. Now, ito na lang, yung mga relevant na lang ang tuturo ko sa inyo. No? Pag mestizo po, ibig sabihin mix ang ancestry. Halimbawa, may mix ka ng blood ng Spanish at saka Filipino. Um, ilustrado naman, ito na yung educated Filipinos like Rizal who advocated for reforms during that time. Principalias, they were the local elites, at saka mga nobles. Ayan. So, ang pamilya ni Rizal ay belong sa middle class or principalya. Ayan. Indios po, ayan ang term para sa mga native Filipinos. Alright? Ayan. Okay. Next. Okay na ba yun? Malinaw na ba yun mga chur? Next. Which of the following is man-made?
Ito, malinaw na malinaw 'to, ano, so unlike dun sa alin daw ang natural at hindi man-made doon sa rice terraces and ano pa ba, anong tawag dito? um, Taj Mahal, Pizza Tower, at saka Stonehenge. Ano? So, ang sagot natin doon ay rice terraces again ang natural, ano, according sa answer key ng PRC. But again, problematic item po yun, confusing kasi by the book, lahat po yun ay man-made. Now, dito naman tayo, which of the following is man-made? Ba't nag-aaway kayo sa comment section? Wala po mag-aaway dito, ha? Okay. Tubataha Reef muna tayo, okay? Saan to located? Natural coral reef po ito sa Sulu, okay? So, kasama siya sa UNESCO World Heritage Site kasi kilala siya for rich marine biodiversity. Ano, maraming nabubuhay na marine, yes, marine life, ano, ayan. Next, yung Galapagos po ay sa Ecuador po yan matatagpuan. Okay? Ito yung mga island sa Galapagos, sa Ecuador rather, na formed by volcanic eruptions. Okay? Gets nyo po? Okay. Ang Cappadocia po, sa Turkey po yan matatagpuan. Alam niyo yung parang honeycomb na sama-samang mga ano sa isang village? Yung mukhang ah, may mga, tawag dito, may mga, kung nanonood kayo ng, tawag dito, Incognito, kakamukha siya nung nasa ano, no? Saan nga sila nagpunta? Ayan. So, ganun yung Cappadocia, nasa Turkey siya. Alright? So, ang sagot natin dito ay Venus de Milo. Ayan. So, yung Cappadocia din po ay due to volcanic eruptions. Ayan. So, lahat ito ay natural, 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 natural. Volcanic eruption. Ito naman ay coral reefs. Okay. Ang sculpture po, Venus de Milo, ay kay Aphrodite yan. Sculpture po yan sa, yes, ancient Greek po. Si Goddess Aphrodite po yan. Ginawa siya, sculpture siya. Okay, gets na yun? Okay na yun ba yung mga chur? Rice terraces po ba ay man-made? Yes, sure. By the book, man-made po yan. Alright? Now, ang sagot po ni PRC, lahat po kasi sa options na yun ay man-made yun by the book. Kaya ko po sinasabing problematic item po yun. Sana hindi na siya isama next season. Since ang kanila pong answer key, ang dinisclose po sa oath taking ay rice terraces daw ang sagot, then, yun po ang isasagot nyo sa inyong exam. Ano, kahit na po faulty yung question, kahit na siya'y problematic, as long as ang sagot ng PRC ay rice terraces, then yun po ang susundin nyo. Dahil sila po ang mag-handle ng ating exam. Alright? So, wala pong dapat i-argue doon mga chair. Dahil by the book po ay man-made lahat yon. Alright? Gets nyo po? Yes po, Stonehenge man-made din po yan. Okay. Now, however, ang pinaka-best answer po, ang rice terraces ang isasagot nyo. Bakit? Kasi daw, ang rice terraces po kasi i-disclose po sa oath taking. Hindi po sila naglalabas ng correct answer. Kaya nga po, maraming RC ang nag-justify ng answers. 'Di ba? So, gina-justify nila yung rice terraces ay natural. Though tama naman siya in one way. Ano, so, natural siya dahil ginagamit na to ng, of course, contoured in mountains siya. So, mountains are natural. Okay? However, by the book po, lahat po yan ay man-made. Okay? Alright. Kaya ko nga po sinasabi na problematic item po yun. Ayan. Okay po ma'am, thank you po. Nakakalito po talaga yun. Ayan, wag na po kayo malito ngayon kasi sabi ko nga po, ang dami nag-argue pagdating doon. However, faulty po yun. Problematic item siya. Kumbaga sa item analysis ay rejected dapat po talaga yung item na yun. Okay? So, no need to argue. What you have to do is to follow kung ano yung answer key um, ni PRC, pagbigyan natin kung ano yung nasa answer key nila, 'di ba? Okay, ano sagot natin dito? Poor eyesight, si Mother Teodora Alonzo. Rizal studied medicine because he wanted to treat his mother's cataracts. Okay, may katarata daw po si Teodora Alonzo. Ayan. Minsan pa may tanong dito na nag-aral daw si Rizal ng medicine kasi daw mayroong poor eyesight ang kanyang nanay. Ayun, ang mga pamilya, poor eyesight, ano pa ba? Ayun. Okay, o katarata. Ayan, maalin doon. Okay. So, si Teodora Alonso, first teacher ni Rizal. Ano pa ba? First teacher ni Rizal, the woman of conviction. Kasi nga, di ba, kahit siya ay um, inakusahan, ay nanindigan siya na siya ay inosente. Okay. The rider fastened while his horses A. Rain, B. Rain, C. Row, or D. Rhine. Ah, okay. Ano po sagot dito? Letter B po. Rain. Ayan. Ano ba ibig sabihin natin ng rain? Trono. Ano?
Yes, for king and queen po. Ano, ang row naman, ano ba row? Edi yung linya, ano, row 1, row 2, row 3, row 4, yan po, 'di ba? Um, rind naman po, ano daw yung rind? Ito daw yung outer layer ng ano natin, outer skin ng mga fruits, ano, o yung balat, okay? Balat ng fruits, ang rind. Okay, yun daw po pala ang ibig sabihin nun. Rain, rain, go away, come again another day. Ayan. So, ang sagot po natin dito ay rain. Alright? So, pitikin po ulit ang noo kung kayo ay mali. Pag namula po, ibig sabihin, kailangan pang mag-review, more review pa. Next. Yes po, yung outer skin ng fruit. Okay. Which generation follows Generation Z and consists of individuals born between 2013 and 2025? O, na-discuss ko na yan. Paulit-ulit na tayo. Again, mga chur, paki-repost po ang live natin ha. And yan, malapit na tayo maka 100k na likes. Nakakatuwa naman. So, 99.8k likes na tayo. Ayan. So, birthday ko po bukas. Baka naman mag-send pa kayo ng gifts dyan, mga chur ha. Ay, hindi naman po. Pwede naman po. So, ang sagot natin dito ay, kailan ba pinanganak ang baby boomers? Ang baby boomers after World War II? Okay, thank you po. Thank you so much, mga chur. Millennials po natin, okay, baby boomers po na, diba? One. Sunod po natin ay millennials or tinatawag din nating Generation Y. Ano? Yes po, birthday ko po bukas, February 27. Di ba nga po sabi ko, sa magbe-birthday po, bukas, the same with me, ay bibigyan ko po ng GCash. So, send nyo na lang po sa akin. Ayan, thank you po sa nagsasend ng rose. Send nyo sa akin ng proof na kayo po ay na birthday nyo din bukas. Ano? Generation Y din po ang millennials. Magpapa-GCash po ako sa ka-birthday ko. Ayan. Okay, so message nyo lang ako na same kayo ng birthday ko. Thank you so much, mga chur. Thank you po sa nagsad ng isaw. Yes po, may free GCash po ako sa ka-birthday ko. Same tayo. Ayan, sa ka-same ko, kung sino ang mauuna. Pinakang una ko ma-open na message na same birthday ko, ay may GCash po kayo sa akin. Alright. Again, baby boomers po na. Next one ay millennials or the Generation Y. Sila po yung tinatawag na, tawag dito? Ito ay 1940s sila until 1964. Millennials naman ay 1981 to 1996. Ano? So hindi naman binibigay yung ano yung date. Ang inaalam lang diyan ay yung order o kaya naman ito daw sino ang born between 2013 2025 or digital natives. Okay? Ang Gen Z naman ang tinatawag nating digital natives. Kailan pinanganak ang Gen Z? Mula 1997 until 2012. Okay? Sino ang mga Gen Z diyan? 1997 until 2012. Kaway-kaway po sa mga Gen Z dyan. Ano. So, kasama ako sa Gen Z. And the last one ay Gen Alpha. O, sila yung 2013 to 2025. Okay? Sila ang pang-apat. Ayan. Present. Joke lang, may Gcash po kasi. Okay. Basta kasi yung birthday ko ha, may free Gcash po. Ayan. Hello po sa mga millennials. 2001. Sa mga ano dyan, Gen Z. 2002, 2001. Ang Gen Z po ay 1997 to 2012. Ayan. So, ang Gen Alpha ay 2013 until present. Okay. Generation Y po ay 1981 to 1996. Ano? Ayan. Okay. So, itong pagkakasunod na, pag pinakamatanda, yun po yung ironic niya, baby po. Okay? Then, ang sunod na po sa baby boomers ay Generation Y or ang millennials. Next ay yung Gen Z and the last one ay Gen Alpha. Alright. Okay? Next. Ilang items ba to? Ang layo pa eh. Oh. Diretso lang tayo. Hindi ko alam kasi random ang numbering nito. Iba't ibang season kasi to. Okay na po? Malinaw na po yun? Next. Okay, ito another item na parang katulad nung ano, nung Mi Ultimo Adios. Okay, na ang tagal-tagal na akala natin ay sonnet, pero hindi naman pala. Alright, pakisagot ito mga sure. What was vividly described in Dante's
Allegory, Dante's Inferno. Okay. Ito po, okay, linawin natin 'to mga sir. Ano, ako po ay English major. Ito pong Divine Comedy na 'to ay may tatlong books, okay? May tatlong books po ito. Yung tatlong books po na yun ay, una, he talk about Inferno, okay? Inferno. And then, ang sunod po ay, um, tawag dito, Purgatory. And the last one ay Paradiso. Ayan, Paradise. Okay? So, yung tatlong books na yon, ang tinutukoy dito ay yung first book, which is Dante's Inferno. Now, alin daw ang dinidescribe dito sa first book ni Dante, sa Divine Comedy? Hindi po Sure Purgatory, kasi second book pa po niya ito. Ang hinahanap po natin dito ay yung dinescribe niya sa Dante's Inferno. Ano ba Inferno? Hell, di ba? That's hell. So, ang tinutukoy niya po, ang pagdidescribe niya dito ay darkness, hindi po purgatory. Okay, mga cheers, so nililinaw ko lang po ito kasi parang katulad din ito ng Mi Ultimo Adios na dahil ito yung namulat tayo na ito ang sagot from the past seasons, baka kaya walang nakaka-perfect sa ano, kasi ang lagi sinasagot ay purgatory, which is mali po. Ito po ay sa paradise na, okay? Sa book 3. Now, sa second book pa po ang purgatory, doon niya pa dinidescribe ang purgatory. Si darkness po, ang dinidescribe niya sa Dante's Inferno, which is, he's talking about hell. Ayan. So, shout out po sa mga English major dyan, ha? Okay, yes po. Dante's Inferno, hell po ang tinutukoy niya dyan. Alam niyo mga chur, bakit mas lalong iba yung foundation ko? Kasi po, kung hindi mo na-encounter tong Dante's Allegory, you can base on Inferno. Okay? Inferno ang tinutukoy niya dito eh. Purgatory, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng purgatory mga chur? Ang purgatory po kasi, yan po yung part na tayo daw ay nililinis, we are being cleansed para tayo makarating ng heaven. Okay? Yun po yung tinutukoy niya dyan. So, ang main theme ng Inferno or yung book 1 niya ay suffering, punishment, dark imagery, ano pa ba? Demons at saka yung 9 circles of hell. Yun po ang Dante's Inferno. Okay? Yung first book ay Inferno, second book ay Purgatory, the last book ay Paradise or Paradiso. Dito na niya po dinidescribe ang heaven. About po dun sa Dante's Inferno, ano, wala pa tayong may encounter na tag dito, tanong about Purgatory. Okay, sabi ni Cher ay, allegory kasi ang hinahanap, literal meaning yung ABC. The books themselves, Cher, ay lahat po yun ay allegory. Ibig sabihin po, yung book 1 tumutukoy siya sa darkness or sa hell. Ang book 2 po ay sa purgatory. Okay? Ibig sabihin, we are being purified to enter the heaven. Then, si heaven and si God ay sa paradiso, book 3. Alright, ayan. I hope malinaw na yun sa inyo mga Cher, ha? Another, ano po ito, kalinawan sa lahat. Parang katulad din to nung sa May Ultimo Adios o kaya naman yung kay Edith Tiempo at saka kay Ofelia de Malanta, which is ang known for her love sonnets ay si Edith Tiempo at ang goddess of Philippine poetry ay si Ofelia de Malanta. Okay? Alright, next. Energy transfer illustrated by connecting a power bank to an active cell phone is blank energy. Ano daw? A, kinetic, B, potential, C, nuclear, or D, chemical. Lobat na kasi ako. Energy transfer, okay? Power bank to an active cell phone. Kinonect mo na si power bank kay active cell phone. Mag-isip muna ng maayos. Potential, hindi na po agad potential yan, okay? Stored energy po ang potential, okay? Next, alin pa dyan ang mali? Nuclear energy from atomic reactions na to, ano? So, hindi. Irrelevant siya sa pag-charge mo ng device mo sa power bank. Next, let's choose between kinetic and chemical. Okay, mali din po ang kinetic mga sure. Kinetic energy kasi is due to motion. Okay, ang tinutukoy po natin dito ay yung pag-connect ng power bank mo sa cellphone mo. Hindi po yung pagsaksak mo mismo itself, but it's the chemical. Okay, energy transfer dun sa dalawa, hindi po dun sa galaw mo. Okay, chemical energy po ito. Sa mga nag-inquire po sa reviewer, message nyo na lang ako mga sure. Either dito sa aking TikTok or sa aking Blue App. Ang link po ng aking Blue App ay nasa bio ko. So, visit nyo ang aking Facebook app. Ang TikTok bio ko.
So, sa mga magte-take po ng September, mga chur, September po, mag-enroll na kayo ngayon, mga early bird. Hanggang 150 pa po, naka-promo pa po ang ating um, enrollment, ha? Okay, tanong ni Chur, bakit daw VLAI ang sagot sa pre-board nito? Let's explain bakit um, VLAI. Alright, sagot natin dito, actually Chur, ay VLAI. Ano, VLAI po yan. Ano ba tinuro ko sa inyo? At tinuro ko sa inyo mga Chur, isasagot mo ang cilia sa respiratory tract. Cilia po ay sa respiratory tract natin. Ito yung nagki-clean ng mga mucus. Tagalinas siya. Okay? Now, si villi po, siya po ay sa intestine natin makikita. Okay? Siya po ay sa intestine present. Ibig sabihin po, whether hair-like or finger-like po yan, as long as nasa intestine po yung structure na yan, yan po ay villi. So, yung cilia. Sure, ang tinutukoy po natin dito, again, wag alone ang pagbasehan ay hair-like, ha? Isama mo po aling structure ang tinutukoy. Alright? Para hindi kayo malilito. Kahit i-search nyo po yan, kahit sabi ko nga magpaka-detective Conan tayo. Okay? Very good. Ang villi po kasi, kaya sa intestine matatagpuan, siya po ang tumutulong sa atin sa digestion. Ano? Okay, next. Okay na yun. Malinaw na yun? Yan. I-break natin ang mga mali-mali yung concept na alam. Ano? Kasi pwede pa nating maayos yan. Malay nyo, dahil dito sa mga kinokorek nating concept, ay ma-perfect nyo na ang Gen Ed. Baka kaya walang nakaka-perfect. Ano? Malinaw na po si cilia at si villi, ha? Again, kapag sa respiratory tract po, ay si cilia po yan. At saka sa ovary din. Ano? Pag po intestinal structure found in the small intestine para po mapabilis ang ating nutrient absorption, ang ating digestion, ay villi po yun. Alright. He is known as the father of horror stories. Sino po dito? Si? Okay, ano ba kay Mark Twain? Ano ba kay Mark Twain? Ang kay Mark Twain po ay The Adventures of Tom Sawyer at saka yung The Adventures of Huckleberry Finn. So, kapag may mga adventures, kay Mark Twain na po yan. Okay? Okay, ano nga real name ni Mark Twain? Ano nga pong real name ni Mark Twain? Samuel Clemens po. Okay, si Samuel Clemens po. Samuel Langhorne Clemens actually yan eh. Sa mga English major dyan, gaway-gaway sa inyo. Okay, even though hindi ko talaga forte ang English, ako po talaga ay frustrated science major. Ano? So, mas favorite ko ang science kaysa sa English. However, ayun, sa English ako napunta. So, ayan, okay. Mark Twain, Samuel Clemens, ano pa, kanya ang mga adventure kay Tom Sawyer at kay Huckleberry Finn. Si William Shakespeare naman, sabihin na natin ano mga lumalabas dito sa let. Kay William Shakespeare ay si greatest English playwright. Ano pa? Siya din ang father of modern English literature, mga chur. Pakitandaan yan, ha? Bard of Avon. Ayan, si William Shakespeare din po yan. Siya nagsulat ng Macbeth, ng Hamlet, ano pa? Yan po ang mga tinatanong sa let. Ano? Hamlet, diba? Si to be or not to be. Okay, pakitandaan yan, ha? Kapag tinatanong alin daw yung ang first line niya, to be or not to be. Okay, gets nyo? Ayan, Romeo and Juliet, kay William Shakespeare din yan, tragedy po yun. Then, kailan daw po nagsulat si William Shakespeare? Elizabethan period po. Okay, during the Elizabethan era. During the time of Queen Elizabeth I. Diba? Trono po ni Queen Elizabeth I. During the Renaissance period po yan. Again, si Shakespeare po, pag tinanong kailan siya nagsulat, Elizabethan period po. Okay, very good. So, ang atin pong sagot dito ay si Edgar Allan Poe. Ayan. Tinatawag din natin siyang father of, aside from father of horror stories, ay father of short story din siya. Okay? Now, sino ang father of Philippine short story? Okay. Detective / horror stories. Si Edgar Allan Poe po yan. How about father of Philippine short story po? Si Deogracias Rosario po yun, mga chur. Kapag father of short story lang ang tinatanong, si Edgar Allan po yan. Pero kapag father of Philippine short stories, si Deogracias Rosario. Si Matute, chur, ay first pa lang ka award for short story po, si Matute, chur. Ang
Father po, however, ang father po ay si Deogracias Rosario. Ha, wag po kayo malilito doon. Alright? Si Lola Basyang po ay si Severino Reyes. Ano? Okay. Next. Coma poet po si Jose Garcia Villa. Ayan. Opo, Palangka po si Kwento ni Mabuti. Ano, first Palangka Award for short story. Ayan. Ano ulit real name ni Mark Twain? Ang real name po ni Mark Twain ay tawag dito, Samuel Clements. Okay. Madami na bang alam mga chur? Okay na ba? Eto, si favorite po ito ni PRC mga chur. Ano, lagi siyang lumalabas. Ayan. Length times width times height. Okay, pagta-timesin mo lang silang tatlo is 480 cubic centimeters po. Okay? So, 10 times 8 times 6 lang. Okay. So, lagi po natin sagot dito is si 480. During my time, I think nasa 10 to 15 items lang or less than pa. Ano, so, konti lang talaga siya. And basic mathematics pa. So, huwag kayo masyadong kabahan kung kayo may dyscalculia. Pagdating po ng actual board exam, ay kakaunti po ang mathematics item. Yan. Sagot tayo. Tulog na tayo, ma'am. Sure, hindi pa ako inaantok. Birthday ko po kasi bukas, so baka hindi ako makapag-live. Ano? Ayan. So, diretso natin to. Hanggang gusto nyo. Hanggang kaya nyo. The epitome of traditional Filipino woman, meek, submissive, and obedient was si Tia Isabel ba? Hindi po si Tony Fowler, sure. Wala, tawa-tawa na naman ako. Nakakainis kayo. Okay, ang sagot po natin dito ay si Maria Clara. Okay. Si Maria Clara po. Alright. Pag meek, submissive, and obedient, hindi po si Tony Fowler. Tawan-tawa na naman ako. Si Doña Victorina, ito po yung mapagpanggap. Ano? Si mapagpanggap na parang at dito gusto niya maging Espanyol. Sisa, abused Filipino mother, si Sisa, si Crispin Basilio. Okay. And si Tia Isabel po ay guardian po ni Maria Clara yan. Ano? Pinsan ni Kapitan Tiago. Ayan. Okay. Okay. Ang tatay po ni Maria Clara, yes po, si Kapitan Tiago. Ang nanay ni Maria Clara, si Doña Pia Alba, na namatay dahil sa hirap sa panganganak. Okay. Ayan. Pag tinanong, bakit daw namatay si Doña Pia Alba? Difficulty of giving birth. Alright. Sagot natin dito, kung ang Elfili daw ay the subversive, ano naman daw ang Noli? A, the Filipino youth, B, the indolence of Filipinos, C, the reign of greed, or D, touch me not. Youth. The Filipino youth, Ala Juventud Filipina yan. Okay, Ala Juventud Filipina. The crowning glory of Rizal. Ano, sinulat niya kailan? Kailan niya sinulat ang Ala Juventud Filipina? Nung siya ay nag-aaral sa UST. Very good. Okay. The Indolence of the Filipino, hindi po, to yung essay ni Rizal about sa mga Filipino na pinagtanggol niya dito ang mga Pilipino. Na kaya lang daw tayo nagiging tamad ay dahil sa exploitation ng mga Espanyol sa pag-aabuso sa atin ng mga Spanish government. Okay. The Reign of Greed, yan po ang English translation ng El Fili. Okay, mga chur? Alright. Si El Fili po ay The Reign of Greed. However, may ilang translation po na gumagamit ng the subversive. Bakit? Kasi po mga chur, ang the subversive po, ang ibig sabihin po yan ay ito yung term na filibuster. Ano, ibig sabihin po ng filibuster ay diga anti-government or revolutionary. Ayan. Kaya yung ibang translation niya, ito ang ginagamit. Pinakang accurate po na English translation ng el filibusterismo ay the reign of greed. Okay, nalinawan na ba ngayon? Okay na ba? Yes po. Sa ilang translation, ito ang ginagamit. Ang pinakang term na ito ay filibuster po. Okay. So, ang sagot natin dito ay touch me not. Okay, huwag mo ako salingin. Okay. Alright, next. Okay pa ba mga chur? Kaya pa ba? Yan, tama. Congress po ito mga chur. Nung pre-board, napakadami nang nagsagot ng president. Ano? So, mali po yun. Ano? Mas madami ang sumagot ng president kesa sa Congress. Ano? Nakita ko yan sa graph. Ano? Ayan, sa data. So, Congress po ang sagot dito. So, according sa Philippine Constitution, ang Congress ang may kakayahang magdeklara ng war. Okay? Mag-declare ng war kapag may 2/3 na vote, from the houses of the Senate and the House of the Representative. Okay? Kapag naka 2/3 ng vote dun sa both houses na yon,
pwede na sila mag-declare ng war. Now, ano ang ginagawa ni President? Siya ang Commander-in-Chief, pero hindi siya ang magde-declare ng war. Okay? Kailangan merong approval ng Congress. Gets nyo yun, mga chair? Senate President, legislative leader naman siya, pero hindi siya nag-hold ng sole power. Kailangan ay buong Congress. Boboto po sila. Okay. Commander-in-Chief lang po si President. Okay, gets nyo na yun, mga chair? Okay na po ba? Chief Justice naman ang nag-lead po ng judiciary natin. Pero wala siyang authority to declare war. Okay, malinaw na po yun, mga chair. Next po, another knowledge. Okay, ano lang gagawin natin dito? Excuse me. Julie Borja is a sales lady who is paid 5%, okay, of whatever sales she makes every week. In a particular week, Julie made sales amounting to 30,000 and therefore her commission is, so ano lang gagawin mo dito? You're just going to, okay, gagawin mo tong decimal point, 0.05. Ayan. And then, i-times mo siya kay 30,000. 30,000 times 0.05. Ano ang sagot natin dito, mga chair? Ang sagot natin ay 1,500. Ayan, ganun lang siya kadali. Kapag ang hinahanap po ay yung commission niya. Ayan. O, sa uluhin na lang daw na naman. Okay. Kapag kailangan ng commission sa 5% of 30,000. Pero kasi, mga chair, minsan, binabago din nila. Halimbawa, ginagawa itong 10%. O kaya naman ito gagawin 45,000. So, be careful po ha. Hindi forget si Julie Borja ay may commission ay 1,500 na agad. Ano? Okay. Be mindful po. Pakibasa-basa ha. Ayan. Next. Again, be mindful po. Hindi forget, nakita nyo na si Julie Borja or yung commission niya ay 1,500 na agad. Tingnan pa rin ang given. Ayan. May inflation po. Next natin, find the greatest divisor of 24, 45, and 5. 4, 45, and 5. Okay, napakadali naman ito. Ano ba ang greatest divisor nila? O, lagay natin, 24, si 45, at saka si 5. Hanapin natin kung ano magiging common divisor nila. So, we have 1, 1, 1. Ano pa ba ang common, ni 5? Unahin natin yung pinakamaliit. Hanggang 5 lang. 1 times 5, 5. Si 45, 1. Tapos, 3, 5. 9 times 5, 45. 3 times 15. Tapos, 45. Alright? Si 24, 1, 2, 3. 3 times, okay, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, tapos 24. Okay, so ano ang greatest divisor niya? Ito na tingnan mo, si 5, wala naman na siyang iba, prime, okay, ayan, prime number. Alright, gets nyo, mga chairs? So, ang sagot natin dito ay 1 po. 1? Hindi po 5 ha? Yung common po niya, 1 lang po. 1 lang po ang greatest divisor nila. Ay. Yung pare-pareha sila ng divisor, kasi sama-sama sila di ba? O, tinatanong lang ay 5. O, ano ang greatest divisor ni 5? Di 5. Pero, magkakasama kasi sila, kaya 1 po ang sagot dito. Okay na to, chair? Okay, sige. Next tayo. Again, sagot po dito ay 1. Okay na to. Next. Okay na to. Kukulit nyo ngayon, mga chair. Okay. It was the first poem written by Dr. Jose Rizal during his third academic year in Ateneo de Municipal. He wrote the poem in 1874. He was delighted to see his mother, the woman of conviction, diba, si Teodora Alonso, released from prison the same year, so he dedicated the poem to her. Okay, ano sagot natin dito? Ang sa aking mga kabata, ilang taon nga po? Sagot nga kayo? 8 years old po. Okay? 8 years old. Okay? To my fellow children. Ala Juventud Pilipina, to the Filipino youth po yan. Yan na yung crowning glory ni Rizal. Mi primera inspiration po ang sagot dito, ha? Mi primera inspiration. Kaya nga po dinededicate niya sa kanyang nanay, ang first teacher ni Rizal. Late na ako. Hanggang oras tayo, ma'am. Until 10 p.m. siguro para matapos natin. Okay na po ba? Malinaw na yung mga chair? Alright. Next. Itong sa aking mga kabata ay ang dito? Essence nito ay para sa wika natin. Mahalin ang sariling wika dahil ang wika daw natin ang ating identity. Okay. Okay na to? Next tayo. During which era of English literature did William Shakespeare produce his renowned plays including Hamlet, Macbeth, and Romeo and Juliet, showcasing his master of language and drama? O, sinabi ko na to kanina, ha? Anglo-Saxon ba? B. Victorian, C. Romantic, or D. Elizabethan era? O, sa mga English major po dyan, pwede itong masama sa majorship. Okay.
Ang sagot natin dito, of course, Elizabethan period. Again, Renaissance period po yan during Queen Elizabeth I. Ayan. So, si Anglo-Saxon po kasi mga chur, ay Old English literature din na tawag natin dyan, ha? Again, Old English literature po yan. Nung 400s and 1100s pa yan, okay? Wala pa si Shakespeare. Victorian era naman po, after Shakespeare time na to. After na to ng Elizabethan period. Ano? Romantic era, Romanticism naman to from the late 18th century to 19th century, ha? Okay, so kung kailangan po ninyo mga chur ng reviewer ng English majorship, meron po ako kompleto ako mga chur. So I got 84% lang sa English majorship, which is fortunate na ako doon kasi napakahirap maka-line of 8 sa English major, sa totoo lang. So 84% ay very fortunate na ako doon. Dahil bakit? Last na naman ako nag-review sa English majorship. So talaga medyo mahirap-hirap ang majorship natin. But as long as nadaanan nyo lahat ng subject areas mga chur sa mga English major dyan, ay papasa po kayo sa English. Promise ko yan. So, kung gusto nyo madaanan lahat ng subjects, message me para masend ko sa inyo yung mga materials na ginamit ko. Alright. From linguistic to English for specific purposes, American literature, Afro-Asian literature, Philippine literature, children literature, ayan, lahat na meron tayo. Sagot natin dito, si Homer po. Siya yung bulag na Greek geographer, okay, na nagsulat ng Iliad and Odyssey. Okay, mga chur, malinaw po yun. Si Virgil naman po, or Virgil, ano sinulat ni Virgil mga chur? Virgil po yan. Tinatanong din niya sa letha, how much po? For only 150 pesos. Kung gusto niyo mag-join sa ating online review, ha? Ayan. The Aeneid. Diba? Siya nagsulat nun. Roman epic po ito. Okay? Alright. Yes po. Very good. Ano daw yun? Okay, yes po. Si Chaucer, kilala si Chaucer as nagsulat ng Canterbury Tales, ha? Canterbury Tales. At saka siya rin ang kilala as the Morning Star of Literature. Ayan. Yan ang mga tinatanong sa let, mga church. So, take note of that. Is Morning Star of Literature, siya din ang father of English literature. Okay. Pag father of modern English literature, si William Shakespeare po yan. So forte ko na to eh. Ngayon, sino po sa Dead Star? Si Paz Margas Benitez. Okay? A story within a story po, si Canterbury Tales po yan. Okay? Ayan. Chaucer po yan. Alright, malinaw po yun mga chur. Yes, nakakatawa talaga ang kwento ng Canterbury. How much po major ship sa English materials? 50 pesos lang mga chur. So, medyo napupuno na po ng message ang TikTok ko. So, sa Blue App ko po kayo mag-message para mas mabilis ko ma-replyan, ha? Sa Blue App naman po. Nasaan ang link? Nasa bio ko po. Next po tayo. Okay, si ano pa pala? Si Valmiki. Naalala ko lang. Siya ang nagsulat ng Ramayana epic, mga chur. Indian epic to, diba? Okay. Ayan, more knowledge pa. Yes po, kapag father of modern English literature, si William Shakespeare yon. Kapag po Chaucer, father of English literature lang, and then Morning Star of literature din, of English literature. Alright. Valmiki po, again, siya nag-author ng Ramayana, Indian epic po. Okay, next. Another one, another proportion, another ratio. Okay. How much po mga major ship? 50 pesos lang po. Okay. Kapag major ship lang ang gusto nyo. Pero sabi ko nga, kung gusto nyo mahatak ang major ship nyo, then have the Gen Ed and Prof Ed as well. Wag lang po major ship. Kasi sa major ship, igagapang nyo talaga yan. So, dapat mahihila siya ng Gen Ed and Prof Ed. Kaya nga po ako ay 92 sa Gen Ed, 88 sa Prof Ed, and then 84 sa English literature, English major. Still, okay na ako sa aking ano. Ang link po ng Blue App ko ay nasa link ng nasa bio ko, nasa TikTok ko. Sagutan natin to, proportion na naman, So, ganun lang din sa ginawa natin kanina, ha? So, 2 eggs. So, every 2 eggs daw ay may 5 cups of flour. Tapos, times, how many daw? Eggs ang kailangan, x sa 35 na flour. O.
Ita-times natin, cross-multiply lang. 2 times 35, 70. Okay, times ang equals 5x. Okay, then divide mo siya by 5 both sides, cancel. So x equals 70 divided by 5 ay 14. Okay, so ang sagot natin dito ay 14 po, mga chur. Okay, same lang to nung ginawa natin kanina, 'di ba? Kapag sa tanyo, pansin niyo to mga chur, flour uli ito, eggs, pero iniba po ang iniba po, 'di ba? Kanina ay cups of flour and eggs din, 'di ba? But 16 po ang sagot natin kanina, ngayon ay 14 lang. So marami din dito nagkamali sa pre-board. Ang sagot nila parehas ay 14. Ano? So hindi na nila tiningnan kung ilan ang hinahanap, 'di ba? Okay. So sagot natin dito ay 14. Okay na mga chur, next tayo. Okay na 'to? Okay. Ay, sorry, Chur. Bakit wala po sa FB? Wait lang, Chur. YouTube ko pala ang lumalabas na link. Saglit lang. Natanggal ko pala ang YouTube link ko. Ay, ang aking Facebook link. Wait lang. Okay, sagutan niyo po muna to ha. Again, sa mga magme-message po sa blue app ko, wait lang, ilalagay ko po sa bio ang link, sa TikTok bio ko. So, sabi ko nga mga Chur, diba? Ngayon pa lang, gawin nyo na yung kaya nyong gawin. Lahat ng pwede nyong aralin, aralin nyo na po. Kasi nga, pagdating ng March, wala na po kayo magagawa paglabas nyo ng examination room. Yun na yun. Kung ano yung sinagot nyo, kung ano yung nalaman nyo, yun na po yun. So, ngayon pa lang, alamin nyo na po kung ano yung mga pwede nyo pang malaman at matutunan. Alright? Sige, magtalo-talo muna kayo dyan. Yes, we have 25 days left and marami pa po kayong pwedeng masagutan pag nag-avail kayo ng reviewer ko. So, gawin yung practice drills po ang actual exams from 2015 until September 2024. Ano? Ayan. Wait na. Asa na yung uh, YouTube ko pala ang nakapin. Sorry. Ayan, okay na po mga chur. Okay na. Wag na magkagulo. Okay, sabihin na natin ang sagot dito. Salitang ugat ng nagulumihanan. Anong tawag natin dito mga chur? This is laguhan, 'di ba? Kapag po laguhan, so lahat ng panlapi sa gitna, sa unahan at sa dulo, may panlapi po siya na mi-hanan. Yan po ang mga panlaping nilagay dyan. So, ano po ang ating um, salitang ugat? From gulo po yan. Okay? Gulo po. Ma'am, interested po ako sa English reviewer. Message po ako. Hindi po nagaluluha. Gulo po ito. Diyos ko po kayo mga church. Hindi po rin ito. Kasi ang hahanapin mo dun yung salitang ugat. Wala naman po salitang gulo. Ano? So, ito po. Ang salitang ugat or the root word of nagulumihanan. Okay, laguhan. Ano pang nalabas sa lat? Pinagsumikapan. Laguhan. Example po yun ng laguhan. Ibig sabihin, may panlapi sa unahan, sa gitna, at sa hulihan. Alright? Gets niyo po yun mga chair? Sa mga nagtatanong ano daw ang cover ng mga reviewers natin, again, message nyo na lang po ako para ma-send ko po lahat-lahat ng perks or ng inclusions. Next na tayo. Okay na to. Next. Chill-chill lang tayo dito. Ano? Parang chill lang habang natututo, di ba? Huwag masyado ma-pressure. Kasi alam ko naman na kayo ay halos 90% ready na. Sa mga sumasagot ngayon, kitang-kita ko. Siguro wala nang pumula ang noo. Ano? Gulo po ang sagot dyan. O, maninindigan ako dun. Gulo yan. Open in browser po ha. Paki-open in browser.
Okay, until 10 p.m. lang tayo lahat. Until 10 p.m. tayo ngayon. Next. Ganito ang bonus question sa let. Alam nyo ba, ganito ang bonus question sa let. Nakikita mo naman dyan, ay naku, nagbanggaan ng dalawang sasakyan. Ang pangungusap ay padamdam. Okay? Ganyan ang bonus question ng March. Nagulat nga ako, may ganito palang tanong sa actual board exam. So, ang galing, diba? May mga bonus questions sila. Padamdam. Meron pa diyang isa na ang sagot naman ay patanong. Ano daw yung may question mark na sentence? Patanong, diba? So, bonus question yun for me. Next. Opo. Kapag walang exclamation point, tingnan mo yung emotion sa binanggit na salita. Ay, naku. O, diba? Pag may mga ganyang expression po, padamdam pa rin yan. Okay. Next, results, manner of execution. Ayan, ilang labas po ito. Nakailang labas ito last March. I think tatlong beses lumabas si firing squad, if I'm not mistaken. So, tatlong item agad na tama. Or dalawang beses. Ay hindi ko na maalala. Pero ang sagot natin dito, of course, si firing squad yan. Pagarote, sino nga po? Gumburza. Bagong bayan. Ayan. Okay. Kapag garote, Gumburza. Which is the next question. Gumburza. Kasama din po siya sa March 2024 items. Hindi po si Madjoha ito ha. Garote, Gumburza. Ayan. Alright. Okay na ha. Dito ay garote, syempre. Ang Gumburza. So, sila ay ang tatlong martyr, ang tatlong priest. Sila din po ang inspiration na Rizal. Dinededicate niya po ang um, El Fili sa Gumburza. Dedicated sa Gumburza yan. Ang inspiration po pala niya ay yung novel ni, sino nga po? Anong inspiration ng El Fili? Mount of Monte Cristo by Alexander Dumas. Okay, how about Nolly? Kapag Nolly naman po ay, kanino nga? Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. Ayan, yun po ang mga inspirasyon. Inspirasyon ng Nolly, Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. Tapos ang Elfili naman po ay Mount of Monte Cristo by Alexander Dumas. Alright, next. Famous sculptor of landmark structures. Tapusin nyo na hanggang 70 mga chair dahil yun ang kasama sa March. Until 70 items nito. Sino po dito? Sino? Si Castrillo. Very good. Si Castrillo po yan. Okay? Si Eduardo Castrillo. Kapangalan ng ex ko. Edward. Hala. Binanggit pa ang ex. Isang Filipino sculptor po siya na ang ginagamit niya mga metal monuments. Mga niya? Yung People Power Monument. Ano pa? Yung Bonifacio Shrine. Tsaka yung Spirit of Pinaglabanan. 'Di ba? Ayan po. So, sana all my ex. Ex for 6 years. Okay, next. Okay na to. Alright. Si Manansala po, painter naman siya. Famous na painter. Siya ang, pioneer ng Cubism po. Cubism ang mga inaano niya kasi, pinipaint. Sino pa kilala sa Cubism na way of painting? Si Pablo Picasso. Ni-report ko pa yan sa Philippine Butcher. Siya ang pioneer ng Cubism sa Pilipinas. Pag naman po kilala sa kanyang method of painting na Cubism ay kay Pablo Picasso po. Okay. Filipino Cubism po. Alright.
Next, hindi ko kilala si Cuevas, hindi rin siya relevant sa sa landmark structures din yata si Cuevas. Okay, next. It is the repetition of the same words or words at the end of successive phrases, clauses, or sentences. Alright, last item na to for tonight. Last item na for tonight since pagod na kayo. English majors dyan, sa mga ka-English major ko, the words at the end of successive phrases, clauses, or sentences. Ano ba pag sinabi nating anaphora? Okay, anaphora, ibig sabihin letter A, repetition of the word or phrase at the beginning. At the beginning. Halimbawa, anong anaphora natin? I have a dream that one day, I have a dream that, I have a dream. Okay, yan po ang anaphora, ulit-ulit yung unahan. Epipora naman po, yung repetition ng word sa end naman po. Halimbawa, the government of the people, by the people, for the people. So, paulit-ulit yung people sa dulo. Sa anaphora naman, paulit-ulit yung I. Yan po ang epipora. So, ang sagot natin dito ay epipora. Antithesis naman mga chair, parang rhetorical device siya na nagpe-present ng contrasting ideas. Pero parallel siya. Halimbawa, it was the best of times, it was the worst of times. Ayan. So, kung gusto nyo pag-aralan to ng bukod, meron na po ako nitong video, okay, na nirasyo ko ang lahat ng figures of speech. Kasama na itong mga to, antithesis, epipora, anaphora, alliteration, simile, metaphor. So, meron po ako nito. Okay, in the beginning. Simile naman po, edi parang, he was as brave as a lion. He is like the star. Okay? Star in the moonlight. Diba? Ganon. Ayan. So, kung gusto niyo pa po malaman lahat ng figure speech na napapasama sa LET, edi message niyo ako para magkaroon kayo ng access sa ating rasyo. Ayan. Pag simile, as at saka like ang ginagamit, ha? As at saka like. You are like my sunshine. Metaphor naman, direct po yan. He is a brave lion. Direct ng comparison. Hindi na gumagamit ng as at like. Pag wala ng as at like, tapos kino-compare ang dalawang bagay, metaphor na po yan. Okay na to, thank you, Chair. Okay na. Yes po, may majoring tayo na social studies. Marami pa to. Ito pa. Bukas na, sa ano na to, sa Friday, human reproduction. Ayan. Ito pa. Sobrang dami pa. Lahat to irarasyo natin para hindi kayo malungkot. When po ulit? Friday po ulit. Okay? Friday ulit. Hala, bakit nawala? Nakikita nyo pa din ba? Pahinga tayo, Chair.